Gabi ng Tech. Una salamat kay Sir Ray at binigyan niya akong opportunity para pag-usapan ko ang aking thoughts at ideas at pagkaintindi sa mga UFO, sa mga alien, sa mga UAP. Ako po si Nick ng Paranormal Podcast. Ako po ay kumakausap sa mga first-hand experiencers tungkol sa kanilang mga experiences sa mundo ng paranormal. Kasama na dyan, syempre, ang mga UFOs, ETs, aliens, at yun nga, ang paparating, supposedly, na UAP disclosure. So, syempre, ang una nating iisipin, ang una nating itatanong ay, meron nga bang aliens? Okay. So, ibalik ko lang sa Pilipinas, taong 2000, sa Las Piñas, merong recorded UFOs na nakunan sa camera. At ito pa ay inaral ng UN, inaral rin ng Pag-asa, tinignan nilang footage kasi kumbaga it is proof na meron na-capture sa camera. At syempre di lang yun ang time na na-capture. Pero i-example ko lang yan para alam nyo na yes, maraming cases na nakukunan ang mga UFO, unidentified flying objects, di ba? So, sa tingin ko, hindi malayong merong aliens kasi sino magmaman, sino mag-drive ng mga yon. And, kumbaga kung iisipin lang natin ang ating cosmos, ang ating mundo, merong tinatalang hundreds of billions of galaxies sa ating cosmos. At sa hundreds of billions na yon, marami pang planet sa kumpara sa bawat butil ng buhangin sa planeta natin. Ganun karaming planeta. And kung isipin mo, sabihin mong sa ating 12 planets sa ating solar system, may isa na nag-form ng life na alam natin. So, what are the chances na sa dami ng galaxy na yon, sa dami ng planets na yon, na may mabubuong life? Intelligent life? Intergalactic life na nakaka-travel sila through the solar system to the galaxies? That is another question. Pero the thing is, merong life out there na hindi lang natin na-inspect o hindi pa natin na-perceive ng sarili nating gadgets or sarili nating technology. So, may babalik ko sa podcast. Inakailan na ba akong kausap sa mga taong merong experiences sa mga ET, sa mga aliens na sinasabi natin. May ilan dyan sinasabi na sila ang ating future. Tayo ang past ng mga aliens. Eventually, mag-evolve tayo into what they might look like. The Greys, possibly daw. May iba rin naman na nakakita na sila ng aliens sa Earth, sa Pilipinas. Particularly, merong isang kwento sa Baguio na mukhang reptilian ang kanilang nakita. Posibleng hindi alien yun, posibleng hindi extraterrestrial, posibleng ultra-terrestrial. So, iba na naman concept yun na probably millions of years ago or hundreds of thousands of years ago, nagkaroon na ng contact ang mga ET sa atin. At mahahanap nyo ito sa mga likha at mga libro nila Paul Wallace, nila Mauro Biglino, at pinag-uusapan nila yung tinatawag nilang paleo contact. At kumbaga kung nandito na sila dati pa, hanggang ngayon nandito sila. So yun yung sinasabi ng ultra-terrestrial. So nakwento rin yun. Nakwento rin sa akin na merong communication ang mga ET sa ibang gobyerno or ibang portions ng gobyerno or ibang controlling portions ng society, not necessarily ang governments. And alam ito nung iilan. Kaya kung sinusundan nyo ang mga UFO news sa US, makikita nyo slowly naglalabas sila ng information. But I feel smokescreen yun for bigger issues, pero meron silang nilalabas na information. So sa tingin ko meron talaga yun. Meron na hindi pa lumalabas na episode na merong naka-photo ng mga UFO na sabi niya nung nakita niya yung nangyari sa Mayon recently, nung may nakitang streak of light, sabi niya ganun kulay yung nakita niya. And meron siyang pictures na shinare sa akin. So kayo maghusga pag nakita natin to sa isang past guest natin, share na to yung kanyang experience with UFOs at na-capture niya sa photo na UFOs. Ang question ay hindi kung meron, ang question ay bakit? At dyan papasok yung nasasabi nilang
agenda. Ano nga ba yung agenda? And ang pagkaintindi ko, ang nakwento sa akin ng isang guest rin na maraming faction ng ETs, maraming faction ng extraterrestrials and ultraterrestrials, yung mga undersea, under our earth. And may kanya-kanya silang agenda. May kanya-kanya silang motivations sa pag-udyok sa atin na magkaroon ng disclosure, magkaroon ng realization na nandito sila. O matagal na silang nakikialam, parang ganon. And kagabi lang, meron akong kausap at napag-usapan nga namin kasi meron siya experiences with entities that are of this earth and that are not of this earth. So doon pumapasok ng extraterrestrials at posible interdimensionals, cross-dimensional entities. And sabi niya nga, meron silang aggressive behavior towards us. At minsan meron silang mga ginagawa na para sa atin, mali, abductions, hindi nire-respect ang autonomy natin as human beings. Pero sabi ko nga kagabi na baka yung concept of autonomy, the concept of protecting your space, energetic space, personal space, is a concept that was brainwashed into us by our religious beliefs, by our belief systems. What if sa universal law, sa cosmic reality, meaning yung batas nila, na yung dynamics sa cosmos, hindi ganon. At sinasabi nila siguro na para sa amin, hindi namin susundin yung sarili, yung batas nyo dyan sa earth nyo, susundin namin yung cosmic dynamics na nag-work for us. And that's why sabi nga na there really are some things we might not understand yet. Kasi meron pa tayong conditioning na kailangan i-adjust. Naalala ko yung nakwento yun ng isang past guest na sabi niya na pag may nakita kang UFO na dumating, huwag kayo sumakay. Kasi hindi nyo kailangan yun para maisalba kayo. Siyempre, ang tatanungin natin usually, nandyan ba sila? Nandyan ba ang mga aliens? Pero sa tingin ko, ang tamang tanong dyan ay, handa na ba tayong makita ang sarili natin? Ngayong alam nating tinitignan din nila tayo. Naisip ko rin lang na ito yung aking pananaw na andito sila hindi para gawing madali ang buhay natin, kundi para imulat nga ang mata natin na ang disclosure ay hindi tungkol sa kanila, tungkol ito sa atin. Para malaman natin sino tayo at makita natin na lahat ng mga mababaw nating problema, yung mga away ng mga bansa, yung mga away ng mga lahi, yung mga away ng religion, outside looking in, mababaw to ng mga issue. Ang mas malaking issue is, ano nga ba tayo sa universe? Ano ba ang role natin? Bakit nga ba tayo nandito? And I think that bigger perspective of reality is eye-opening at mapapaisip ka kung worth it pa ba itong mga pinag-aawayan natin ngayon sa ating buhay dito ngayon. So bakit nga ba important ang disclosure? Sa tingin ko kailangan to dahil kailangan natin malaman na hindi lang tayo and ang reason na nandito sila or nagpaparamdam na sila or nakikita na natin sila is because ito'y salamin na nilalagay sa harap natin para magising tayo. Pero alam ko naman, marami sa inyong nanonood kay Sir Ray, iniisip nyo, or sa mga bago lang na nanonood, iniisip nyo, bakit nga ba? Para saan ba? Bakit nga ba tayo mag-aabala kung nandyan nga sila? Marami pa akong kailangang isiping bagay sa bahay, mga gastusin, itong politika and all that. And I think yun nga ang rason kung bakit sila nandyan. Nandyan sila para iharap sa atin ang salamin at matauhan tayo at magising tayo na hindi tayo nag-iisa sa mundo. Hindi tayo nag-iisa sa universe. Gabi ng Misteryo.